Pilipino. Bakit? Pati po ang daming direktor. Ang daming direktor. Gusto natin lahat ay makiisa o makiparaw doon sa nangyayari. Kaya lahat tayo ay mayroong komento, lahat tayo ay mayroong gustong parinig. Lahat gusto natin maging direktor. At hindi dapat pero dapat ganito, lahat tayo mayroong komento. Pati ko, talaga naman sa Pilipinas ako. Yung po ang Pilipino, gusto niya, siya ay direktor. Naalala ko yung mga kwento noon tungkol kay Daking, no? Itong si Fernando, no? At sa isang malayong lugar daw, palabas ng sine, at itong si Fernando ay babaliin sa likod. Kaya sa mga tao daw, pisigaw, Fernando, balik mo! Ako sa humarap naman sa Fernando. At naparinig niya yung kanyang alapan. At nagpalapakan ng mga tao. Sabi ko, kung hindi ko sinabi, hindi ko dapat sa Fernando. At sa isa naman ba, maraming lugar din, kung si Fernando daw, tamaan ng bala. Apang yung mga tao ito, may dalang balik, pinagbabalit yung screen. Sila yung direktor, gustong sumama talaga doon sa nangyayari, sa kanilang pinapanood. At talagang hanggang ano, yun pa rin yung ating tingin sa ating mga pinapanood. Ilan sa ating ang nagalit doon sa sino nga yung speaker ni Maya. Dahil siya ay parang pinokontract, no? Doon sa kanyang pagiging stewardess, abay na dahil, no? Yung mga Pinoy. At ang dami lumabas mga social network, social network, na hindi dapat ganun. Kasi maganda yung story, may papasok na hindi ayos, no? May pinatay na lang yung character mo yun, no? Kasi ayaw. Kaya gusto na natin sumali. Gusto natin maging direktor. No? Pero dito po sa drama ng Makamahal na Araw, mukhang hindi talaga pwede yun at sa ating buhay. Sapagkat mayroon talagang direktor. No? Mayroon talagang siya ng ikana ay nagpapatakbong ng mga pangyayari. Meron talaga ikana ay nakakaalam ng dapat na mangyari. At paano na minsan ay yung kalooban sa tao ay hindi nangyari. Sapagkat may Diyos na may sariling kalooban. Ikana, may script man tayo, no? Yung sa Diyos pa rin ang mananalo. At ano nangyari dito sa mga mahal na araw na ating ginuritan? No? Kung makapansin po natin, yung mga tao ay gusto sila na mangyari. Kahit nga yung mga apostol, no? Sa pagmumilay tumatang gabi, yun ay parang pinapaliwanag sa atin na mga nangyari sa mga mahal na araw na yung kalooban ni Jesus parang natalo. Dahil gusto niya, mga alagad niya sana ay natutunan sa magkakalilang pagsasama. Pero nagkulatan po yung mga alagad niya, nawala. Sabi ko nga, si Judas Iscariote, isa sa mga opisyal niya doon sa 12, siya president. Si Pedro, siya yung president. Yung dalawa sa opisyal niya doon sa kanyang gabinete, yung isa yung pinagkaroon mo siya, binenta siya for 30 pieces of silver. Yung isa naman, 3 times na siya ay binigay. No? Hindi ko kilala ang bakit yan. Wala akong kaugnayan sa kanya. No? Officer ito. So, kung yun ang ginagawa ng kanyang mga matataas na opisyalis, ano pa kailangan yung iba? So, may kalooban ng Diyos, pero
Kung minsan ang kalooban ng tao ay siya nanalo dito sa pagkakataon niya. Siyempre, hindi naman yun ang dulo ng istorya, hindi yung ending, no? Ganun din, yung Diyos, doon sa krus, parang wala siyang boses. Kahit na itong beses siya nagsalita ng itong huling vida, na yung mga boses ng maraming tao, yung sinasabi na ipapag sa krus, patayin ang tao niya. At siya ay yun ang mangyari. Yung pag-oban ng tao, yung sa krus, pero hindi natin masasabi, hindi na ending. No? At dito nga, sa araw na ito, actually kagabi, yung pagdamagang pagbabantay sa muling pagkabuhay, yung nakita natin, okay, may script, may gustong mangyari ang tao, pero nang ibabaw pa rin yung director, yung Diyos. Siya na ikaha ay nagwagi doon sa kamatayan at nabuhay ng magaling. No? Siya na nagwagi doon sa kasalanan para ibalik ang grasya ng Diyos. Yun po yung script niya. Yun talaga ang direktor. Kahit na maraming mga tauhan na parang siyang bida-bida, no? Pinapilato, no? Pinakaipas, no? Yung mga sundalo na nagpahima, nagpapo sa kanya, parang sila yung nanalo. Pero, napagsin natin, teka mo, hindi yun ang ending. Hindi talaga nanalo. Kahit doon sa krus pa, yung mga nagpapo sa kanya. Bakit? Alam niyo po, isa sa aking pagpipilay ngayong taong ito tungkol sa muling pagkabuhay ay yung pananatili ng Diyos. No? Pananatili. Hindi siya nag-iba sa atin. At alam niyo, yun din ang parang sabi ko nga, paanyaya para sa ating lahat ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay nag-aanyaya sa tao na manatili. Kahit na doon sa krus. Sabi ko nga doon palang sa krus, tagumpay na ang Diyos. Bakit? Sapagkat yung pananatili ni Jesus sa krus, yung kanyang tanda ng pag-ibig sa atin. Hindi po siya bumaba sa krus kahit kaya na. Binabaya, oo, sapagkat wala na siyang buhay. Pero hindi siya bumaba doon. At ulitin ko yung sinabi ni Sultan Shin, isa sa pinakamahusay na tagapangaral ng mabuting balita, sabi niya, we have a God who came down from the heavens, but He never came down from the cross. No? Meron tayong Diyos na bumaba na sa langit, pero siya rin ang Diyos na hindi bumaba mula sa krus. At sa palagay ko po, maunawa natin ito kung ilalagay natin ito doon sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kasi po, tayo, may mga tungkulin. Kung minsan, gusto naman natin ipapalit ito. Kaya po yung cross, isang cross of responsibility. No? Gusto natin ipapalit, pagiging magulang. Kung minsan, nagsasawa na tayo, napapagod na tayo sa pagiging magulang. No? Kahit na yung ating mga, sabi nga natin, ay domestic works. No? Paglalaba, pagluluto, paglilinis. Parang gusto namin sabihin, palagi ko nasabi niya minsan, tawa-tawa ako. Tawa-tawa ako dito sa paglalaba, hindi naman ubus-ubus. Yung pagluluto, ako'y napapagod na. Yung pagtatrabaho, araw-araw ako. Para gawin yung ginawa ko araw at gagawin mo, libo ka. Parang gusto na natin itong tiwanan. At sabihin, ayoko na.
Pero, pagkatapos ng iyong pagsasabi na yun, eh, babalik ka. Eh, sino gagawa nito? Sino magagawa? Sino? Wala naman eh, ikaw pa rin. Kaya, muli mo buhatin yung iyong tulos para ituloy yung iyong pag-ibig sa iyong pamilya, sa iyong asawa at mga anak. Yun yung muling pagkabuhay para nakilip. No? Commitment. Pagkatalaga. Talaga magulang ka na kapag ka hindi mo binibitawan yung mga gawain na yun. Kaya pagkatalaga, commitment. So, gano'n din. Sana pwede yung mangyari yun. Sapagkat dito po sa Kabiyaw, marami akong dala ng mga may sakit na yung anak nila. Yung isa nga po umuwi pa mula sa ibang bansa, iniwan yung trabaho doon para nakalagaan yung kanyang magulang. Iniwan kasi. Sabi niya, yung trabaho, makikita ko, pero kung magulang ko, ilang buwan na lang. O baka ilang araw na lang nakakasama. So, may mga anak na ganoon. Gusto na rin sabihin na nakakatawa ka, ako nagpapalito, ako nagpapakain, no? Hindi naman alam ni nanay, o ni papa, yung ginagawa ko sa kanya. Dahil, wala na, patay, buong kapag. Nag-iintay na lang. Pero, ano, halata rin. So, talagang anak na kapag mahal na yung ginagawa. Pagkatalaga, nagiging talaga anak. Pananatili mo. Kaya, kung mapapansin natin, maraming sa ating bahay, simbahan, at kahit sinusuot natin, yung crucifixes. Bakit? Hindi ito tanda. Yun ang ating ikama ay, yung ang tanda, cross, yun yung ating itinatanghay. Ganito ako kamahal ng Diyos. Talaga, mahal na ako kasi nanatili siya sa cross. Kaya nga, ay Valentine's, kinakabi yun, the greatest symbol of love is not the heart, but the cross. Sa cross, kung makikita yung tunay na pag-ibig, talaga ang pag-ibig yun. Nanatili ang Diyos doon. Yun po yung, kung minsan ay nawawala, no? Sa maraming sapagkat natatangay naman ng ibang mga kaisipan. Ano yung mga kaisipan? Yung kaisipan na marami naman talaga hindi wala sa kanilang pamilya kung ano magtitiis dito, haharap na naman ng iba. O yung marami naman mga magulang na iniwan na ng mga anak. O kaya asawa, haharap na naman ng iba. Huwag na ito asawa ko. At ito po yung sabi kong natatangay na kapit sapagkat napakalakas na tawa sa akin ng mundo. At tawag nga po doon, yung relativismo. Ano yung ibig sabihin? Kanya-kanya. Kanya-kanya tayo. Everything is relative, no? What is true to you may not be true for me. Halimbawa, kung sa'yo, nahihirapan ka na magnakaw sa kabanang bayan, aba sa akin hindi. Huwag mo kung pakialam, yung sense ko, akin ko. Sa akin ay Islam na mag-abort. Sa'yo hindi. Naka sa konsensya mo, ako, okay lang akin. Yung po yung relativismo, nakakatakot po yun. Ala na ikaw o mali sa labas ng tao, sa kanya na lang sarili. Kung sa akin, okay lang tumatay, at sa'yo hindi. Sabi ko, ako, okay lang tumatay sa akin. Yun po yung relativismo. At marami na natatamay doon. Kaya yung pinapaalala sa akin yung muling pagkabuhay, may direktor. Na sa lahat ng ito, pinagbagian ng Jesus. Yung lahat ng kanyang katotohanan, o lahat ng kanyang daan at buhay. Na buhay na maguhin na siya. Para sabihin sa atin, yung lahat ng ginawa ko, yun ang sundin niyo.
at hindi mo sinabing tama ang relativismo. Mayroong mga katotohanan, tama o mali, mabuti at masama sa labas ng tao. Hindi siya ang nagsasabi kung ano ang tama at mali. Hindi ulit sinabi na kongreso na makasana ang alisbita. Hindi po. Yung pong mga sumigaw na tao ipako sa prosesos, may maraming sila. Alam ang nagsasabi na huwag ipako. Lahat. Pero hindi ko sabihin, tama na ipako sa Jesus sa krus. Hindi po. Yun yung sinasabi ng mga hindi nakakaunawa. At nagtutulong-tulungan ang boses ang boses daw ng karamihan ay boses ng Diyos. Aba, boses ng Diyos ba yung ipako sa krus patayin ng tao? Hindi po. Hindi po majority will kung ano yung tama o mali. Hindi ulit sa Amerika, sa Europa, ayos na yung divorce. Ayos ang divorce. Hindi po. Yun po yung relativismo. Lahat na lang ay pwedeng sabihin na as it relates to me. Kung may kaugnayan sa akin, sige. Sa'yo, okay lang yung same-sex marriage. Sige, humili ka. Sa akin hindi. Okay lang tayo. Hindi po okay. Ulitin ko, may director. At habang nanonood ako nung ating bagong Santo Papa na nakakatuwa, nakakagiliw lahat ng kanyang mga ginagawa, marami pa rin sa marinig na mga pilig na ganoon. Sana ang Santo Papa ito makinig na sa mga tao. Sana ang simahanin ay sumaway na sa modernismo. Sana itong mga sinusulong na batas ng karamihan, ito na ang sundin ng simbahan. Pero po, ipapaalala ko sa inyo, hindi ang mga tao ang direktor. Hindi yung ating kagustuhan ang nakyayari. Kahit kanina, ano bang practice natin sa mga kalapati, kung ayaw lumipa, may magagawa natin, ayaw. Kahit anong practice natin na paghila ng mga belo ng bilis, hindi nangyari. Sumabit pa yung mga. May direktor. Hindi po nangyayari yung mga gusto natin lagi. Hindi sabihin, wala na tayong gawin. Ang ibig lang natin sabihin na ito, kahit na ano yung ating ginagawa, kahit na ano yung ating pagpupunyatin, malinaw pa rin sa atin, ito po yung ating ginawa, pero kayo po ang direktor. Di ba yun ang panalangin ni Jesus sa Gethsemane? Panginoon, sana napapasok ang panis na ito. Ayoko mo ito, nakakaparang itong paghihilan. Ginawa ko na po yung lahat na aking dapat gawin. Ito po yung kalooban mo, pero yung kalooban mo, sana ang masunod. Yun naman ang aking panalangin na kapatid, di ba? Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ikaw ang direktor. Ikaw ang direktor. So, para may tuloy pagkabuhay nito, ito mga mahal na rin, ako na ito mga kilala natin, na talagang ang Diyos buhay. Hindi po siya parang sumusunod sa mga kagustuhan ng tao. Meron siya kalooban. At alam natin na nangyari, paulit-ulit sa lumang pipan hanggang sa bagong pipan, yung mga tao makalikod sa Diyos. Pero yung Diyos talagang hinahabol sila. Sabi ko nga, pagkatapos mamatay ni Jesus, nung muli niyang pagkabuhay, pinuli niya lahat itong mga tao ito para hanapin. Pero hindi para pagalitan, hindi para sisihin, hindi para pagmukhaan. Si Jesus ay lumusot
sa mga pader. Kinuki sa mga tao ito para patawarin. Para patawarin. Yun ang ginawa niya. Yung mga alagad niya, nagtakuhan. Akala niya ba, sinabi niya, pero wala ito. Bakit mo tinatawa? Hindi. Yung mga kayo na ulit na tapos, wala sila. Hindi po yung sinabi ni Jesus. Pag Jesus niya mga kapatid, ang sabi niya, sabay niyo ko ba yung kain? Tayo nito, please tayo, mabati tayo. Simula mo yung tayo, at yun ang sinabi niya sa Ebanghelyo. Makauna na ako sa Galilea. Ano ba yung Galilea? Doon po ang simula ng pangangaral ni Jesus. Doon niya tinawag yung kanyang naging dalawang apostol. Para pag sinasabi niya, ulitan. Para sa mga bata, pagka madaya tayo. Sige, ulitan tayo. Ulitin. Parang, let's begin again. Kaya naunawaan ko, natakot ka, kaya mo ko pinagtuma, naunawaan ko. Nagtago kayo kasi mapapalobahan hindi kayo usapon na doon, tulad ko. Pero, sige ulitan. Ulitan. Simula ulit tayo. Yun ang pagkabuhay ni Jesus. Paulit-ulit tayong pinatawag na magbagong buhay. Hindi siya natuloy ulit para sisihin at parusahan yung mga taong nagpapos sa krus sa kanya. Hindi niya hinanap ito at ikaw naman yung makakapag niya. Hindi. Kapatawaran ang kanyang alok doon sa mga taong gumawa sa kanyang mga tao. Bakit? Siya ang direktor. Kung tayo direktor noon, masasabihin natin, kapag dapat yung mapatay na yan. At yung po yung relativism, di ba? Kung babay ang tao niya, dapat patayin din. Anong halaga ng buhay? Mabigat ang tao niya, dapat iyo. Ayaw na sa tao, dapat iyo. Pero hindi mo yung ang Diyos eh. Hindi yung. Kaya, para kumangala natin, na muling pagkabuhay, una, nagagaya sa atin, pananatili. Na huwag mong bitawan ng krus mo ng tungkulin ng iyong responsibilidad. Kuminsan, mahirap eh. Mahirap maging magulang, maging anak, maging asawa. Pero sabi ko nga, talaga, commitment, pagtatalaga, nagiging talagang asawa ka na kapag ka nararamdaman mo na ang bigat nito. Nagiging talaga lingkod yung makakana kapag ka napapagod ka na. Gusto mo na tumagihan, no? Yung pala, nagsisimula pa lang talaga na ikaw ay lingkod simbahan. So yun lang muna, pag naging apology, present. Pangalawa, sana pananatili din na kumapit ka sa direktor. Kahit ako minsan nagsisigaw ang lahat na ko, iwan mo na yan, kasama ko, alam ko yun. Kahit na nagsasabi lang ako, ikaw na lang sumusunod sa simbahan. Ikaw na lang yung kung bumabasok ka, magbibigyan na ka muna, o kung hindi pwede mong gawin. Pero huwag mo, gawin partir sa sarili mo. Kung saan itawag ng Diyos mo, sa gitna ng napakaraming boses ng relativismo na nagsasabi kayo, nako, lahat ng tao, ito na yung para sa kanila. Lahat ng parokya ka, sabi, pwede ka naman magpapinyan kahit na hindi ka kasal. Hindi rin totoo yun. At lahat, pwede kong parang, pwede hindi tayo na ako, lahat ko eh. Sabi ko lang mga matanda, sino yung matanda na yun? Nagsabi. Yung mga gulang lang na pinag-aaral niya, sabi ko ito, anting-anting. Sino may sabi? So, marami kong gano'n. So,
Sana, manatili ka pa rin nandoon, nakakapit sa direktor. At magkano mo sa kanya doon, gagawin ko po lahat. Kasi ginawa ko naman tayo para sa lahat. Para lahat, ginawa ko sa akin ng lahat. So gagawin ko po sa iyo para lahat. Pero ito pa rin po ang direktor. Your will to God, not my own. At pinakahuli, alam niyo po, sa pakikinig ko sa baka nag-sharing, lalo nito sa certain last words, no, ng Jeremy Santos, napakalino mismo. Halos lahat sa kanila parang may common denominator yung kanyang sharing. At yung common denominator. May plano ako, pero may ibang plano ako. May ibang plano. At pagkatapos kung malaman ng plano niya, ay alam na, ang pwede mo lang gawin doon ay pagsuko. Surrender. Para ba, sabi natin, into your hands. Diba yun ang huling wika eh? Sa iyong mga kamay niya, abin ko ang espiritu. Para ba kung sinasabi mo, sabi yung mga kamay ko lagi, ang gustong mag-control ang buhay ko. Pero ngayon, sige po, taas kamay na ako para bang na-holder ka. Surrender. No? Sige po, yung kamay nyo naman. Alala ko, nagawa ko na po. Lahat na magagawa ng aking kamay. Kaya po, hands off na ako. Surrender po. At, into your hands, yung kamay nyo na po, sana ang siya mag-direct ng buhay. Wala po, may plano sana po. Nagkasakit ako. May plano po sana ako, nakapag-asama. May plano po ako, nasunog yung bahay, nasunog yung kabuhayan. Hindi kumita. Ito po yung plano ko sana, pero ginawa ko po yung magagawa namin mga kamay. Pero wala rin. Kaya po, into your hands. Ikaw po ang direktor. Kami po, mga gumaganap lang. At para maganap namin ang iyong kalooban. Amen! Amen!